Nataot ni Rita ang kanyang bibig nang makita ang picture ng lalaki na nasa invitation na pinabasa sa kanya ni Mr. Smith. Isa itong wedding invitation at may picture doon ng isang lalaki na sobrang pamilyar sa kanya at kahit kailan ay hindi niya makakalimutan ang itsura. Iyon, ang lalaking nakasiping niya nung gabing hindi niya halos makontrol ang kanyang sarili at ang init ng katawan niya. You are invited to Jillian Kim and Zachariah Gideon Lazarus wedding. Ngayon ang first day ni Rita sa trabaho bilang secretary sa malaking kumpanya, kaya maaga pa lang ay gising na siya para maghanda. Matapos maituro sa kanyang office, ay nakita niyang pangalan sa table. Zachariah Gideon Lazarus, CEO/President, LZ Holdings. Nang sandaling mabasa ni Rita ang pangalan na yon, pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi niya makakalimutan ang pangalan na yon. Sa hinaba-haba ng panahon na lumipas, ay nasa isip niya ang taong nagmamay-ari ng pangalan na yon. At mas lalong hindi niya yun magagawang kalimutan dahil nag-iwan ang taong nagmamay-ari ng pangalan na yon ng dalawang sobrang kulit at cute na mga bata bilang alaala sa nangyari sa kanilang dalawa noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sure ka na ba na ikaw ang sasama kay Mr. Smith, Rita? Tanong kay Rita ng office mate niyang si Chantal. Oo, yun ang gusto ni Mr. Smith eh. Grabe no? Ikaw lang ang bagong empleyado na sinama niya sa ganung event. Puro kaya mayayaman at successful ng mga businessman ang dadalo sa event na yun. Nagtaka ka pa, Chantal. Iyang si Rita kayang isa sa mga magaling na empleyado dito. Sabi naman ni Octavia. Hinayaan na lang ni Rita ang mga office mate niya na nag-uusap pa rin at tinuloy niya na lang ang kanyang trabaho. Si Rita ay 22 years old at nagtatrabaho bilang secretary ni Lorenzo Smith, ang may-ari ng Yilmin Groups. Isang taon pa lang siya sa trabaho niya ngunit malaki ng tiwala sa kanya ni Mr. Smith dahil sa magaling din siya sa trabaho. Bukas nga ay siyang kasama ni Mr. Smith na dumalo sa isang event na kung saan ay imbitado ang lahat ng mga businessman na nagmamay-ari ng malaking businesses kung saan mang panig ng mundo. Dapat ang panganay na anak ni Mr. Smith ang kasama nito bukas pero dahil nagkaroon ng problema si Lance Smith ay siya na lang ang pinili ni Mr. Smith na isama. Marami sa mga ka-office mate niyang naiinggit sa kanya dahil lahat sila ay pangarap na isama ni Mr. Smith sa ganong event pero wala pang isa ang nagtagumpay. Siya pa lang nakakakamit noon na isang baguhan pa lang. Kinakabahan at excited na rin si Rita para bukas, kaya halos hindi siya makatulog buong gabi. Panay ang tingin niya sa gown na isusuot niya at hindi mapakali. Maging ang pinsan niyang si Regine na kasama niya sa bahay na iiling na lang sa kanya. Ayos ka lang ba, Ms. Manzares? Tanong ni Mr. Smith sa kanya. Opo sir, medyo kinakabahan lang po ako. Ito po kasing unang beses na a-attend ako sa ganitong event. Pag-amin niya. Nako, huwag ka masyadong kabahan. Hindi naman nakakatakot ang mga tao ron at saka kasama mo naman kami ng mom mo. Oo nga naman, iha. Sang-ayon naman ang asawa ni Mr. Smith na nasa tabi nito. Huwag kang masyadong kabahan. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo na confidence is the key. Papunta na sila ngayon sa venue kung saan gaganapin ang event at kanina pa walang tigil sa mabilis at malakas na kabog ang dibdib niya. Nasa passenger seat siya katabi ng driver habang ang mag-asawang Smith naman ang siyang nasa backseat. Sa sobrang kaba, pakiramdam ni Rita ay naiihi na siya. Pagdating nila sa venue ay maraming mga lumapit sa mag-asawang Smith para makipagkilala. Pinakilala rin si Rita na mag-asawa sa mga tao roon at lalo na sa mga ka-business partners ni Mr. Smith na pwede niya raw makamiting.
Manghang-mangha pa nga si Rita sa kanyang mga nakikita dahil sa tunay ngang sinasabi ng mga kawork niya na hindi lang basta-basta ang mga tao rito. Mag-enjoy ka lang dito, Iha, ha? Iyon ang bilin sa kanya ni Mrs. Smith bago siya iwan ng dalawa para makibaka sa mga tao roon. Hindi naman alam ni Rita kung anong gagawin niya nung mag-isa na lang siya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at pakiramdam ni Rita ay nasa kanyang mata ng mga tao roon. Kahit pa ang totoo, wala naman talaga silang pakialam sa kanya. Gusto niyo ba ng drinks, ma'am? May waiter na lumapit sa kanya at nagtanong. Ngumiti na lang si Rita sa waiter at tinanggap niya ang alak na ibinigay nito. Hindi niya alam kung anong klase ng inumin yon pero sobrang tapang noon ang matikman niya na para bang nag-aapoy yan sa kanyang dibdib. Kanina pang kakahintay si Rita na bumalik ang mag-asawang Smith sa table nila pero sa tabi ng mga taong kumakausap sa mga ito ay tila imposible na makabalik agad ang mga ito sa table nila. Lumingon sa gawin niya si Mrs. Smith at sinenyasan siya na magsaya at tumangutang mo naman si Rita. Hindi na mabilang ni Rita kung ilang baso ng alak ang naubos niya dahil nahihiya siya na tanggihan ng mga taong nag-aalok sa kanya ng matatapang na inumin. Tanggap lang siya ng tanggap kaya habang malakas ang musika, pakiramdam ni Rita ay umiikot na ang paningin niya. Hindi naman alam ni Rita kung anong uri ng mga inumin ang niligok niya. Ngunit ramdam niya na may hindi tama sa nararamdaman niya ngayon. Nagiinit ang katawan niya at hindi niya magawang maipaliwanag ang ganong uri ng pakiramdam. Nagpaalam muna siya saglit sa mag-asawang Smith na nagtataka naman sa kanya na mag-CR lang siya at pumayag naman ng mga ito. Umiikot ang paningin ni Rita habang naglalakad siya at hindi niya pa mahigilap kung saan ang banyo. Lakad lang siya ng lakad habang pilit na inaaninag ang tinadaanan. Kaya naman nang napadaan siya sa isang pinto na hindi niya mawari kung isa bang silid o kung ano, ay gano'n na lang ang gulat niya nang bigla na lamang may kamay na biglang humatak sa kanya at pinasok siya sa loob ng pinto. Bagaman nagulat ay hindi na nagawang tumanggi ni Rita. Nang angkinin ng lalaki na humila sa kanyang labi niya, masyado rin na nagiinit ang katawan niya na hindi niya malaman na dahilan at tila nawawala siya sa kanyang sarili. Help me. Nagsusumamo na sabi ng lalaki matapos maghiwalay ng kanilang labi at ilang dangkalang layo ng labi nito sa kanya. It's hot. Help me. Meron talagang mali sa katawan ni Rita ng gabing yon. Hindi niya magawang maipaliwanag at pigilan ang init ng katawan niya. Tila wala siya sa kanyang sarili. Ang totoo ay tila pareho sila ng lalaki na wala sa kanilang mga sarili ng gabing yon. Mabilis sa mga pangyayari at hindi na matandaan ni Rita kung ano sumunod na mga pangyayari. Namalayan niya na lang na kung ano-ano nang naganap nang magising siya kinabukasan at nakita niya ang isang lalaki na walang saplot at mahimbing ang tulog sa kanyang tabi. Sa labis na gulat at takot na naramdaman ni Rita, ang tanging paraan na naisip niya noon ay ang tumakas bago pa magising ang lalaki at yun na nga ang ginawa niya. Hindi niya alam kung nakapagsuot pa ba siya ng panty sa pagtakas niya basta ang mahalaga sa kanya ay makaalis siya roon at hindi siya makita ng lalaki na pinagsukuan niya ng kanyang pagkabirhen. Galit na galit si Rita sa kanyang sarili kung bakit ba hinayaan niya na mangyari ang lahat ng yun. Ngunit wala na rin namang magagawa ang galit niya sa sarili dahil naganap na ang lahat at hindi niya na maibabalik ang natapos na. Sa susunod talaga hindi na siya maglalasing para hindi na maulit ang nangyari. Labis na nag-aalala kay Rita ang mag-asawang Smith dahil hindi raw siya nahanap ng mga ito nung gabing yon matapos ang nangyari. It turns out na may trader daw ang nakapasok sa event at naglagay ng lason sa ibang mga bisita sa event na yon. Walang makapagsabi at turo kung sino ang nasa likod ng nangyari dahil lahat ng CCTV footage ay nakadown at deleted ang ibang mga kuha mula sa labas ng hotel. Naging isang sobrang malaking iskandalo ang nangyari na yon dahil sa may mga nasawi na hindi na kayang gamot na nilagay sa kanilang mga inumin at nagawa ng malaking ingay sa media. Natutok ni Rita ang kanyang bibig nang makita niyang picture ng lalaki na nasa invitation na pinabasa sa kanya ni Mr. Smith. Isa itong wedding invitation at may picture doon ng isang lalaki na sobrang familiar sa kanya. At kahit kailan na hindi niya makakalimutan ng itsura. Iyon ang lalaking nakasiping niya nung gabing hindi niya halos makontrol ang kanyang sarili at ang init ng katawan niya. You are invited to Jillian Kim and Zachariah Gideon Lazarus' wedding.
at ang kasal ay gaganapin sa susunod na buwan. Kung ganon, ang lalaking nakasiping ni Rita, ang lalaking pinagsukuan niya ng kanyang pagabirhen, at ang lalaking paulit-ulit na umangkin sa kanya ng gabing yon, ay ikakasal na. Pumatol siya sa isang tao na ikakasal na. Pakiramdam ni Rita ay masusuka siya sa kanyang sarili. Ayaw niya na mapansin ni Mr. Smith ang reaksyon niya kaya agad niyang in-excuse ang kanyang sarili at dumiretso siya sa women's comfort room at doon ay hinayaan niya ang sarili na masuka. Diring-diri siya sa sarili niya kaya nagawa niya na lang pumatol sa isang nakatali at nakipag-sex pa siya sa isang lalaki na malapit ng ikasal. Ano pang pagkakaiba niya sa kanyang ina na naging kabit at sumira ng maraming pamilya? Nandidiri si Rita. Diring-dire at galit na galit siya sa kanyang sarili dahil habang nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin ay para bang nakita niya na rin ang babaeng pinaka-kinamumuhian niya at pinaka-pinandidirian niya, ang sarili niyang ina. Ano ba, Rita? Paano mo ba nagawa yun? Bakit mo hinayaan na mangyari yun? Sinabunutan niya ang kanyang sariling buhok habang ang kanyang luha ay walang tigil sa pagtulo. Bata pa lamang si Rita ay malaki ng galit niya sa kanyang ina dahil iniwan sila nito ng kanyang ama para sumama sa ibang lalaki na meron na ring pamilya. Bata pa lamang siya ay marami na siyang mga naririnig tungkol sa kanyang ina at kung paano ito sumira ng pamilya na dahilan para may mga inosenteng buhay ang madamay. Dahil sa kagagawa ng kanyang ina ay nagpakamatay ang tunay na asawa ng lalaki na ipinagpalit ng kanyang ina sa ama niya. At sa pagpapakamatay nito ay dinamay ng babae ang noon ay 8 taong gulang na anak. Kaya naman dahil sa nangyari ay sumumpa si Rita na kahit kailan ay hindi siya tutulad sa kanyang ama. Na kahit kailan ay hindi siya sisira ng pamilya at ang lalaking mamahalin niya at sisiguraduhin niya na walang ibang pamilya na sa ganon ay hindi siya makasira ng buhay ng inosenteng mga bata na maaaring madamay. Ngunit ang pangako niya yon sa sarili ay hindi natupad at ang sinumpaan niya ay nawasak ng sandaling malaman niya na ang lalaking nakasiping niya nung gabing yon ay ikakasal na pala. At ang higit pang mas masakit doon ay nang nalaman ni Rita na nagdadalang tao siya na may nabuo sa kataksilan nila nung gabing yon. Noong una ay hindi matanggap ni Rita ang pagbubuntis niya dahil bunga iyon ng kataksilan nila ng gabing yon. Ngunit kalaunan ay natutunan niya rin na tanggapin at mahalin ang bata sa sinupupunan niya. Nangako si Rita sa kanyang sarili na hindi niya ipapaalam sa ama na magiging anak niya ang tungkol sa pinagdadalang tao niya dahil ayaw niya na mas lalo siyang makasira ng relasyon, lalo na't ikakasal na ang ama ng anak niya. Maging si Mr. Smith ay hindi alam ang tungkol sa pagdadalang tao niya at mas lalo pa na lumalaki ang problema ni Rita nung magkaroon ng sakit si Mr. Smith at ang panganay na nitong anak ang namahala sa buong Yildiz Groups. Tinanggal siya ng bagong may-ari sa kanyang trabaho at walang nagawa si Rita kundi ang tanggapin ang pasya nito. Sa kabila ng lahat ng kamalasan ng mga nangyayari sa buhay ni Rita ay naging masaya pa rin siya lalo na nung malaman niya na hindi lamang isang magiging anak niya dahil 2 malulusog na sanggol ang nasa sinapupunan niya at ang pinsan niyang si Regine ang naging tanging katuwan niya sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kambal niya. Mama! Iyak na iyak ang nooy 7 taong gulang na si Kaylan. Mama, si Kaylos po, Mama! O bakit ano nangyari sa kakambal mo? Nawalan po siya ng malay, Mama! Pakiramdam ni Rita ay pinukpok ng sobrang lakas ang tenga niya dahil sa sinabi ng anak. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanilang apartment at doon ay nahanap niya ang kanyang anak na walang malay. Mabilis siyang binuhat si Kaylos at dinala sa pinakamalapit na ospital. Kamusta po ang anak ko, Dok? Nag-aalala na tanong ni Rita sa doktor nang lumabas na ito mula sa emergency room. Maayos na po ang lagay niya ngayon, ma'am, at may malay na rin siya. Sagot ng doktor kaya parang nakahinga siya ng maluwag. Nahimatay siya dahil sa biglang pagbaba ng blood sugar niya o mas kilala sa hypoglycemia. Marahil ay na-miss niyang pag-take ng insulin kaya yun ang naging pinakadahilan. Pero huwag kayong mag-alala dahil maayos naman ang lagay niya ngayon. Mabuti na lang din at naisugod niyo kaagad siya sa ospital. Nagpasalamat si Rita sa doktor at inalam kung may iba pa bang karamdaman si Kaylos.
Nang masigurado na wala naman ng ibang dahilan kung bakit ito nahimatay, ay pumasok na sila kung nasaan si Kaylas at naiyak na lang na makita siya. Mama? Iyak na iyak si Kaylas habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Sorry po, Mama. Natakot po kasi ako sa karayom kaya po ko nahimatay kanina. Sorry po talaga, Mama. Shh, okay lang yon. Basta sa susunod, huwag ka na matatakot ulit sa karayom, ha? Para hindi na mag-alala sa'yo ang Mama. Hinalikan niya ang noon ng anak. Natakot ako kanina na makita kitang walang malay eh. Huwag mo na ulit-uulitin yon, ha? Opo, Mama. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Kaylas kaya niyakap na rin ito ng kakambal na si Kaylan. Hindi rin naman sila nagtagal sa ospital dahil kinabukasan ay pinayagan na sila ng doktor na lumabas kaya hindi naman ganong kalaki ang kailangan niyang bayaran. Pagka-uwi nila sa apartment ay naroon na si Regine at paulit-ulit na humingi ng pasensya sa kanya dahil sa nakaligtaan daw nitong insulin ni Kaylas dahil nag-away ito at ang nobyo nito. Kaya ganun ang nangyari kay Kaylas. Hindi naman nagalit si Rita kay Regine dahil naiintindihan naman niya ang sitwasyon nito. Buntis kasi ngayon si Regine at ito pa ang pinagbabantay niya sa kambal kapag pumapasok siya sa trabaho. Hindi rin naman responsibilidad ni Regina alagaan at bantayan ng mga anak niya. Bagaman nagbabayad naman siya dito ay hindi rin sapat yon. Lalo pa't medyo maselan din ang pagbubuntis ni Regine. Kanina nalate pa siya na uwi dahil sa interview niya sa bago niyang pinag-applyan na trabaho. May kasalanan din siya sa nangyari kaya pinalampas niya na lang ang kasalanan ni Regine dahil isang beses lang naman na nangyari yon. Mula bukas ay hindi mo na kailangan na bantayan ng mga bata, Regina. Seryoso naman ang sabi ni Rita. Sa noon ay nagluluta na si Regina kaya natigilan ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ito dahil sa nangyari kay Kaylos noong isang araw. Napagtanto ko kasi na kailangan mo rin na magpahinga. Lalo pa't nagdadalang tao ka na. Makulit ang mga anak ko kaya alam ko na mahirap para sa'yo na alagaan sila kaya kumuha na lang ako na mag-aalaga sa kanila habang nasa trabaho ako. Pwede mo pa rin naman makasama ang kambal kasi nandito lang naman sila sa bahay. Pero paano pambayad mo sa mag-aalaga sa kanila? Di ba natanggal ka sa trabaho? Ngumiti siya at sinabi ang magandang balita. Natanggap na ako sa pinag-a-applyan ko bilang sekretary ng isang malaking kumpanya. Talaga? Mahigpit siyang niyakap ni Regina. Salamat naman kung gano'n at masaya ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko pa rin na mag-aalaga na yaya sa mga bata kapag wala akong gaanong ginagawa. Mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan naman ni Rita ang bagong mag-aalaga sa mga anak niya. At tumutulong din si Regina sa pagbabantay sa kanila. Kaya kumpiyansa siya na iwan ang mga anak pag pumasok siya sa trabaho. Rian, huwag mong kakalimutan ng insulin ni Kaylos, ha? Paalala ni Rita sa babysitter ng kambal. Opo, ma'am. Sagot naman ni Rian. Maaga pa lang ay dumating na si Rian sa apartment niya. Malapit lang ang tinitirhan nito sa kanya kaya pinayagan niya ito na umuwi sa kanila kapag tapos na ang trabaho niya at hindi rin naman yon hassle at magastos para kay Rian. Paulit-ulit niya itong pinapaalalahanan sa insulin ni Kaylos dahil hindi yun pwedeng makalimutan ulit dahil baka bumaba na naman ang blood sugar ni Kaylos. May type 1 diabetes kasi ang anak kaya kailangan ng atensyon at pag-aalaga. Ngayon ang first day ni Rita sa trabaho niya bilang isang sekretarya sa isang malaking kumpanya kaya maaga pa lamang ay gising na siya para maghanda. Ang akala ni Rita ay papasok siya sa trabaho na tulog pa ang mga anak niya dahil mamayang 8 a.m. pa naman ang pasok nila sa eskwela. Pero sinadya pala talaga ng kambal na gumising ng maaga para makapagpaalam sa kanya. Bye po, Mama. Malambing at inaantok pa na sabi ni Kaylos bago humalik sa pisngi niya. Bye-bye, Mama. Ingat po ikaw. Huwag po kayo mag-alala, ako na pong bahala kay Kaylos. Sabi naman ni Kayla na tumalik din sa pisngi niya. Hinalikan na rin ni Rita ang cute na cute niyang mga anak na sobrang antok na antok pa at sinabihan na bumalik na lang ito sa pagtulog dahil may 3 oras pa naman bago ang pasok nila. Tila masyado na atang napaagang dating ni Rita sa office dahil nagulat pa sa kanya si Mrs. Cheng, ang siyang nag-interview sa kanya noong isang araw.
Ganun pa man ay mas mainam daw na maaga siyang dumating para hindi na raw gaanong time-consuming ang pag-iisa nito sa mga bagay na kailangan niyang gawin at tandaan. Matapos paituro ni Mrs. Cheng sa kanyang lahat ng trabaho niya, ay dinala siya nito sa office ng CEO na siya ring magiging office niya dahil mas prefer daw ng CEO na naiisa lang ang office nito at ng secretary para mas madali raw dito na tawagin siya kung may kailangan nito. Zachariah Gideon Lazarus, CEO/President, LZ Holdings. Nang sandaling mabasa ni Rita ang pangalan na yon na nasa nameplate na nasa table, pakiramdam niya ay tumigil sa pag-inog ang buong mundo niya at hindi niya magawang makagalaw sa kinatatayuan niya. Hindi niya makakalimutan ang pangalan na yon. Sa hinaba-haba ng panahon na lumipas, ay patuloy na nasa isip niya ang taong nagmamay-ari ng pangalan na yon at mas lalong hindi niya yun magagawang kalimutan dahil nag-iwan ang taong nagmamay-ari sa pangalan na yon ng dalawang sobrang kulit at cute na mga bata bilang alaala sa nangyari sa kanilang dalawa noon. Miss Lia Manzares, may problema ba? Tiningnan ni Rita si Mrs. Cheng na nagtataka na nagtanong at saka inilingan niya ito. Wala naman po. Kung gano'n ay, yun ang table mo. Itinuro nito ang magiging lamesa niya. Make yourself comfortable at hintayin mo na lang pagdating ni Mr. Lazarus. Paparating na rin yun. Maiwan na muna kita at may kailangan pa akong tapusin na trabaho, ha? Tumango naman at nagpasalamat si Rita kay Mrs. Cheng at hinintay niya na lang ang pagdating ng CEO. Kahit pa hindi niya maipaliwanag ang kabatakot na nadarama niya ngayon, ay pilit niya pa rin na pinakalma ang sarili at pinapaalalahanan niya na lang din ang sarili na kailangan niya ang trabaho na ito para sa mga anak niya. Lalo na at ang isa sa anak niya ay may sakit at maintenance. Paulit-ulit niya na lang na sinasabi sa sarili niya yon hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok sa loob ang isang lalaki. Ang lalaki na hiniling niya na hindi niya na sana makitang muli. Good morning po, sir. Nauutal niyang pagbati sa CEO na naglalakad papunta sa table nito. Sandali siya nitong tinignan at nagtanong, Are you the new secretary? Yes, sir. Napansin niya ang pagsulubong ng kilay ng lalaki dahil sa pagkautal niya at sandali ulit siya nitong tinitingnan. Okay, get me coffee, hot Americano. Bago na upo sa swivel chair at binuksan ang laptop. Habang hinihintay ni Rita na matapos ang coffee machine ay dinaman ang kamay niya ang kanyang dibdib na sobrang bilis pa rin sa pagtipok bago muling tiningnan ng boss niya na busy na sa trabaho at may suot pa na salamin. Muntik pa nga siya mapatitig sa boss niya, mabuti na lamang at nahuli niya ang sarili at natapos na rin ang paggawa ng coffee. Bago siya lumapit sa table ni Mr. Lazarus ay huminga muna siya ng malalim para humugot ng lakas ng loob. Sir, ito na po ang kape ninyo. Sa paglapag niya ng tasa ng kape sa lamesa ay hindi sinasadya na napatingin siya sa daliri nito. Nabala sa pagtipa sa keyboard ng laptop at bahagyang nagtaka na wala siyang makitang singsing doon. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ang pagtataka niyang yun at bumalik siya sa table niya at inabala niya na lang ang sarili sa pagtatrabaho. Pilit niyang hindi pinansin ang totoo na nasa iisang silid lang sila ngayon ng ama ng mga anak niya. Miss? Napapitlag si Rita sa gulat nang biglang nagsalita ang boss niya na ngayon ay nakatayo na sa kanyang tabi. Pinigilan nito na huwag matawa sa pagkagulat niya at tumikim. I'm sorry. Ayos lang po yan, sir. Nahiya naman ang sagot niya. Pasensya na po at hindi ko po kayo napansin. Ano po palang maitutulong ko sa inyo? Oh yes. May dilapag itong file sa table niya. Pakiaralan na mabuti ang files na yan and make a report. I'm expecting that the report will be available by tomorrow. I understand, sir. Sige po, gagawin ko po kagad ang report. Thank you. Tumalikod na ito pero tumigil din agad sa paglakad. By the way, lumingon ulit ito sa kanya. What's your name? Rita. Rita Yamanzares po. Miss Yamanzares. Tumango ito. I'm Zachariah Gideon Lazarus, but you can call me Sir Gideon. Ang akala ni Rita ay masamang ugali ng boss niya.
Pero hindi naman pala ito singsama ng iniisip niya. Mahaba ang pasensya nito at kahit pamali ang nagawa niyang report ay hindi ito nagalit sa kanya at binigyan pa siya ng pagkakataon na i-revise iyon. Here, in the financial analysis section, you seem to have miscalculated the projected revenue for the upcoming quarter. Tinuro pa ni Gideon sa kanya kung saan siya nagkamali at sa halip na mag-focus siya kung saan ang tinuturo nito na kailangan niyang i-revise, ay mas nakafocus pa siya sa lapit ng pagitan nila at sa mabangong amoy ng boss niya habang nakayuko ito at siyang nag-scroll sa laptop niya para i-point out ang mga mali sa report niya. Marami pang sinabi si Mr. Lazarus at bagaman hati ang atensyon ni Rita sa mga tinuturo nito at sa maliit na lang distansya at mabango nitong amoy, ay natatandaan niya pa naman ang mga sinasabi nito. Naiintindihan at natatandaan mo ba ang mga sinabi ko, miss? Biglang tumingin sa kanya si Gideon at hindi na natapos ang sasabihin nang mapagtanto na sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa. Ilang sandali itong tumitig sa mga mata niya bago bumaba ang tingin sa mapula niyang labi na bahagyang nakaawang. Napatayo ng maayos si Gideon at hawak na sa batok. Tumikim din ito bago nagsalita. Well, I think malinaw naman sa'yo kung saan ka nagkamali. So, umaasa ako na matatapos mo yung i-revise ngayong araw? Huwag po kayo mag-alala, sir. Tatapusin ko po kaagad ito. Sagot niya. Tumango na lang si Gideon bago lumapit sa sariling table nito. Ininom pa nito ang isang bottled water na nakapatong sa table nito bago naupo sa swivel chair. Si Rita naman ay pilit ulit na pinakalma ang puso at sarili bago itinuloy na ang trabaho. Natapos mo na bang report mo, Ms. Manzares? Tanong sa kanya ni Andy na nakasalubong niya. Opo ma'am, natanggap na rin po ni Sir Gideon. Mabuti naman kung ganon. Mahirap ba ang pinagawa niya sa'yo? Napakamot si Rita sa ulo. Opo ma'am nakadalawang revise na nga po ko. Mabuti na lang at hindi nagalit sa akin si Sir. Ganyan talaga. Bago ka pa lang kaya normal lang na magkamali. Pasasaan ba't masasanay ka rin sa trabaho mong yan? Tinapik ni Andy ang balikat niya. Sige na at mag-lunch ka na. May 15 minutes ka na lang. Dahil nga sa 2 beses siyang nag-revise sa report niya, ay siyang huling nag-lunch kaya madaling-madali siya sa pagkain. Pero mabuti na lang at natapos niya rin ang report niyang yon at hindi rin nagalit si Gideon sa pagkakamali niya. Mama, hindi po ba ang promise niyo po sa amin ni Kayla ay hahanapin mo po ang papa namin? Tanong ni Kaylan. Oo naman anak, bakit mo naman natanong yan? Pag nahanap niyo na po siya, sasabihin niyo po ba kaagad sa amin? Ano po? Syempre naman anak. Kayo ang una kong pagsasabihan kung nahanap ko ng papa ninyo. Sagot niya at hinalikan ng buhok nito. Thank you po mama. Good night po. Bago yumakap sa kanya si Kayla na antok na rin. Maaga siya nakauwi ngayong gabi kaya natabihan niya pa sa pagtulog ang kambal. Pagdating niya kanina ay tulog na si Kaylos at si Kayla na lang ang gising. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin si Kayla na nakayakap pa rin sa kanya. Bumangon na siya mula sa pagkakahiga sa kama para lumipat ng higa sa kama niya at makapagpahinga na rin. Inayos niya na rin ang kumot ng mga anak bago humalik sa noon ng dalawa. Sabay sabing, patawarin niyo ang mama ko, naglihim ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Kapag maayos ang lahat, sasabihin ko rin sa ama niyo ang totoo tungkol sa inyo. Mahirap man para kay Rita na magtago ng sikreto sa mga anak niya, ay hindi naman niya pwede basta-basta na lang sabihin na ang mga ama nito ay walang iba kundi ang boss niya. Naging sobrang hectic naman ang trabaho ni Rita sa mga sumunod na linggo, kaya lagi siyang late na umuwi. Buti na lang at may nagbabantay na sa anak niya na dinadagdagan niya na lang ang bayad sa tuwing late siyang nakakauwi kaya hindi siya masyadong nag-aalala para sa kambal. Pero ang mga anak niya ay galit na sa boss niya dahil hindi na raw siya pinapauwi ng maaga kaya hindi na nila siya masyadong nakakasama at palagi pa raw siyang pagod pagka-uwi niya. Mama, nahanap niyo na po ba si Papa? Malambing na nagtanong sa kanya si Kaylos na ngayon na nakauwi na sa kanyang tabi. Hindi ko pa siya nahahanap anak. Sandi ngayon at wala siyang trabaho kaya kasama niya ngayon ng mga bata.
at hindi rin muna pinapasok si Rian sa trabaho para makapagpahinga rin. Sana po mahanap niyo na po si Papa, Mama. Gusto na po namin siya makasama ni Kaylan. Ngumiti naman si Rita sa anak habang sinusuklay niya pa rin ang buhok nito. Sana nga anak. Huwag kayong mag-alala. Gagawin lahat ni Mama para mahanap agad ang Papa ninyo. Thank you po, Mama. Sabay na sabi ng kambal bago siya niyakap ng mahigpit. Ngunit paano niya sasabihin sa mga anak niya na nahanap niya ng ama ng mga ito at hindi lang siya makahanap ng magandang pagkakataon na ipagtapat sa ama ng mga ito na nagkaroon sila ng anak? Paano niya sasabihin sa mga anak niya na ang ama na matagal nang hinahanap ng mga ito ay walang iba kundi ang boss niya na lapis nilang kinaiinisan? Nahanap mo na siya, hindi ba? Nagtataka na si Rita nang biglang tanong sa kanya ni Regine. Ha? Sino? Ang ama ng kambal. Tulog ngayon ang kambal sa kanilang silid kaya malaya silang makapag-usap ng dalawa. Iniwas ni Rita ang tingin niya at huminga ng malalim. Oo, nahanap ko na siya. Talaga? Bakit hindi mo pa sabihin sa kambal? Ang tagal na nilang hinahanap ng ama nila. Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Balungkot niyang tinignan si Regine sa mga mata. Ang ama nila ay ang boss ko. Si Gideon Lazarus. At sa tingin ko ay kasal na siya. Talagang napakaliit ng mundo, no? Ang tadhana na mismo gumagawa ng paraan para magkalapit kayo ng lalaking yun. Napailing si Regine. Pero Rita, tandaan mo na, hindi habang buhay ay maitatago mo sa Gideon na yun ang tungkol sa mga anak ninyo. Napakaliit na lang ng mundong ginagalawan yung apat ngayon. Ay, alam ko naman yun. Humugot siya ng malalim na pagbuntong hininga. Hindi naman habang buhay bala kong itago sa kanyang mga anak namin, sadyang hindi pa talaga ako handa na ipagtapat sa kanyang totoo. At isa pa, mukhang hindi niya na rin naman matandaan ang nangyari sa aming dalawa nun. Sana, dumating ang tamang pagkakataon para masabi mo sa ama ng mga bata ang tungkol sa kanila. Para kahit papaano ay maibsan din ang pangungulila ng kambal sa ama nila. Saad ni Regine bago ngumiti sa kanya. At sana, pag dumating na ang araw na yon, ay makaya mo rin na sabihin sa kanya ang totoo. Hindi alam ni Rita kung kailan darating ang tamang panahon na yon. Ngunit pinagdarasal niya rin na dumating ang araw na yon at sana nga ay handa na rin siyang ipagtapat ang lahat sa ama ng mga anak niya kung sakaling dumating na ang araw na yon. Sa ngayon ay magliliko muna siya ng lakas ng loob at maghihintay sa tamang panahon. Single kaya si Sir Gideon? Nasa break room ngayon si Rita para gumawa ng kape at ang dalawang babaeng empleyado sa likuran niya ay kanina pang nag-uusap patungkol kay Gideon. Ha? Akala ko ba may fiancé siya? 8 years ago pa yun, ano? Matagal na silang naghiwalay ng fiancé niyang si Jillian. Talaga? Bakit? Ano raw ang nangyari sa dalawa? Nahuli raw ata ni Jillian na nagloloko si Mr. Lazarus kaya ayun, nakipaghiwalay si Jillian at inuro nga nakatakda nilang kasal. Pero hindi ko alam kung ano nga bang punot dulo ng kwento. May balita rin kasi na nagloko si Jillian at sumama sa nakakatandang kapatid daw ni Mr. Lazarus. Parang totoo rin naman ang balita na si Jillian ngang nagloko at dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal nila ni Sir Gideon. Dahil na relationship sila ngayon ng kuya ni Sir Gideon. Dahil sa narinig ay hindi sinasadya na nabitawan niya ang kutsara dahilan para maglikha ng malakas na ingay at magulat ang dalawa. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Hingi niya ng paumanin sa dalawa na gulat at takot ang mga itsura. Okay lang po yun, ma'am. Pasensya rin po kung naingayan kayo sa amin at narinig niyo pang usapan namin. Ayos lang yun. Huwag kayong mag-alala at hindi ko naman kayo isusumbong kay Sir Gideon. Sabi niya kaya tila nakahinga ng maluwag ang dalawa. Siya nga pala. Matanong ko lang. Totoo bang sinabi niyo kanina tungkol kay Sir Gideon? Alin doon, ma'am? Kung
Single ba siya? Opo, totoo po yun, ma'am. 8 years na pong single si sir. Ang buong akala ni Rita ay kasal na si Gideon dahil iyon ang huli niyang balita sa lalaki bago siya natanggal sa trabaho niya bilang secretary ni Mr. Smith. At noong nag-search naman siya ng information about sa binata, ay walang lumabas na kahit ano kaya ang pinaniniwalaan niya ay ang kasal na ito. Kaya gulat na gulat siya na malaman na single pa pala ito. Hindi pala natuloy ang kasal nila ni Jillian. Hindi naman alam ni Rita kung paano niya ipoproseso ang nalaman na single pa si Gideon at hindi naging anak sa labas ang mga anak niya, kaya hanggang sa bumalik siya sa office ng CEO ay medyo tulala pa rin siya. It seems like nag-e-enjoy kayong pag-usapan ako, Miss Manzares. Seryoso at diretso na nakatingin sa kanya mga mata ni Gideon. At doon lamang naalala ni Rita na kaya alam nito ang tungkol sa usapan nila dahil sa may CCTV nga pala ang break room at nakikita at naririnig nito ang lahat ng mga ginagawa at usapan ng mga empleyado roon. Nahiya siya at nagbaba ng tingin. I'm sorry, sir. Are you curious about which one is real? Kung sino nga bang tunay na nagloko? Tanong ni Gideon kaya muli siya napatingin sa mukha nito. Hindi ko sinasadya nangyari. Wala akong balak na magloko. Does that answer your question, Miss Manzares? Makahulugan ang sinabi ni Gideon ngunit nakuha ni Rita kung anong ibig nitong sabihin. Buong araw ay halata sa mukha ni Gideon ang bad trip at hindi niya ito makausap. Kahit patungkol sa trabaho ay nag-aalala si Rita na kausapin si Gideon. Mama, bakit ka po tulala? May problema ka po ba? Nagtanong ang anak niyang si Carlos na naglalaro at ang kambal sa sahig. Hindi, walang problema ang mama anak. Sagot niya tsaka ngumiti sa anak. Pero ang totoo niyan, may problema talaga siya. Nag-aalala kasi siya dahil alam niya na nagalit si Gideon nang marinig nito ang pag-uusap nila at 2 araw na siyang hindi pinapansin ni Gideon. Lumapit si Kaylan at naupo sa tabi niya. Nag-aalala ka pa rin po ba kay Carlos, Mama? Huwag po kayo mag-alala sa kanya, Mama. Binabantayan ko naman po na maayos si Carlos, lalo na po pag nasa school kami. Tsaka sabi niya po sa akin, ay okay na po siya. Ako po mag-aalaga sa kakambal ko, Mama. Maraming salamat sa pagbabantay at pag-aalaga mo sa kakambal mo, ha? Walang anuman po yun, Mama. Huwag na po ikaw sad, ha? At ngayon nakasama niya ang malambing at cute niyang mga anak. Kahit sandali ay nawala sa isip ni Rita ang lahat ng mga bumabagabag sa kanya. Maswerte siya sa mga anak niya at ang araw din na yon ay may napagtanto siya. Gagawin niya ang lahat para lang mapasaya ang mga anak niya. At alam niya na ang tanging paraan para sumaya ang mga anak niya ay kapag nagkita at nakausap na nila ang kanilang ama. Handa na si Rita na sabihin ang lahat kay Gideon. Handa na siyang ipagtapat na siya ang babae na naka one night stand nito at may kambal na nabuo nung may mangyari sa kanila. Buo na ang loob niya. Ngunit nawasak na naman muli iyon nung sandaling marinig niya ang mga katagang lumabas sa bibig ni Gideon tungkol sa kung gaano itong kagalit sa babaeng naka one night stand nito na sumira sa relasyon nito at ni Jillian 8 years ago. I fucking hate that woman. Lasing na lasing ngayon si Gideon. Dahil sa kanya, nasira ang mga pangarap ko. Iniwan ako ng babae na nakatakda akong pakasalan at nawalan pa ako ng anak. It's all because of her. Because she seduced me that night. Dahil sa kanya, ay nangyari ng lahat ng to sa akin. Minudmud pa ni Gideon ang mukha sa table nito at paulit-ulit na sinabi kung gaano ito nagagalit sa babae, habang si Rita naman ay hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Hate her so much. Pero bakit ngayon hindi pa rin siya maalis sa isip ko? Why is she still consuming my mind? Siya ang babae na tinutukoy nito at paulit-ulit na sinasabi habang galit ito. Siya ang babae na dahilan kung bakit nasira ang buhay at mga pangarap ni Gideon. Siya ang dahilan kung bakit ito naghahiwalay at ang babaeng dapat na mapapangasawa nito na si Jillian. Lahat ay nagdahil sa kanya. Nagdahil sa isang pagkakamali na nagawa nila noong gabing yun.
Handa na sana si Rita na sabihin ang totoo kay Gideon. Handa na rin sana siyang ipakilala ito sa mga anak nila, ngunit nang malaman niya na siya palang sinisisi nito sa lahat, ay nagbago ang isip niya. Kung sasabihin niya ang lahat kay Gideon ay baka hindi nito matanggap ang kambal na bunga ng pagtataksil nito ng gabing yon. Kahit pa sabihin nila na pareho nila hindi ginusto yon at pareho silang nasa ilalim ng isang gamot nang mangyari yon, ay hindi pa rin maipagkakaila na si Rita ang dahilan kung bakit nagkahiwalay si Gideon at ang fiancé nitong si Jillian. I'm sorry, I got too wasted last night. Hingi ng pasensya sa kanya ni Gideon na sumunod na araw. Magulo pa ang buhok nito ngayon at masakit ang ulo dahil sa hangover. May hindi ba ako nagawang maganda o mga nasabi kagabi? Wala naman po, sir. Halata sa reaksyon ni Gideon na nagulat at nagtaka ito sa lamig ng tono ng boses niya. Kapag kuwan ay tumango ito. I see. Thank you and please cancel all my appointments today. Sobrang sakit ng ulo ko at di ko kaya na umattend ng mga meeting ngayon. Noted, sir. Tipid niyang sagot. Hindi na ulit nagsalita si Gideon kahit pahalata sa mukha nito na may gusto pa itong sabihin. Nagpahinga na lang muna si Gideon sa sofa habang si Rita naman ay nag-abala na sa trabaho. Magmula nang malaman ni Rita na galit si Gideon sa kanya, doon sa babaeng naka one night stand nito na hindi nila alam na siya, naging sobrang iwas siya sa boss niya at doon niya lang hiniling na sana ay hiwalay na lang ang office nilang dalawa. Hindi niya kasi ito magawa-gawang iwasan at hindi pa siya makapag-focus sa trabaho niya dahil ramdam na ramdam niya ang mga mata nito na laging nasa kanya at para bang pinagmamasdan ng lahat ng kilos niya. May problema ka ba, Miss Manzares? Hindi na napigilan ni Gideon na tanungin yon dahil for the past week ay ramdam niya na iwas sa kanya si Rita. Na para bang may kasalanan siyang nagawa dito kaya nag-aalala si Gideon dahil baka may hindi nga siya magandang nagawa noong naglasing siya. Po, wala naman po akong problema, sir. Are you sure? May hindi ba akong magandang nagawa nung nalasing ako na hindi mo sinasabi sa akin? Wala naman po, sir. Wala po akong problema at wala rin po kayong nagawa. Then, masyado ka bang nadidrain sa trabaho mo? Hindi rin po, sir. May mga iniisip lang po talaga ako na labas sa trabaho. Pasensya na po ako madalas akong distracted nitong mga nakaraang araw. Kahit na nagtataka pa rin si Gideon sa kilos niya, ay hindi na ito masyadong nagtanong. Bakit gusto mong makipagkita sa akin, kuya? Nagtataka na tanong ni Gideon sa nakakatanda niyang kapatid na si Magnus. Wala lang. Namiss ko lang na makasama at makausap ang kapatid ko. Masama bang mamiss kita? Sagot nito tsaka tinaas ang baso. Napailing naman si Gideon bago naupo sa harap ni Magnus at ininom ang alak na inilagay nito sa baso niya. Si Magnus ay ang nakakatanda niyang kapatid na asawa ni Jillian na siyang dapat ay pakakasalan niya 8 years ago. Mahigit 6 na taon ang kasal si Magnus at si Jillian at meron na rin silang anak ngayon, si West. Kamusta ka na? Ang tagal mo hindi nagpakita sa amin na. Nagtanong si Magnus. Why are you curious? Question niya rin. Nagtataka lang ako sa'yo. Hindi mo man lang binibisita ang pamangkin mo. I did. Pinupuntahan ko siya sa school niya. Kung ganun ay totoo palang sinasabi sa amin ni West na binibisita mo siya lagi. Yes. Nagsalin si Gideon ng alak sa baso niya. Bakit hindi ka naniniwala sa sarili mong anak? Hindi marunong magsinungaling ang mga bata, hindi ba? Sa totoo lang, hindi alam ni Gideon kung anong dahilan ng kuya niya para bigla na lang tumawag sa kanya at sinabi na gusto siya nitong makausap. Mula nang pakasalan ni Magnus ang dati niyang fiancé na si Jillian, 1 taon lamang pagitan mula nung maghiwalay silang dalawa ay hindi niya na masyadong kinausap ang kapatid niya. Hindi naman sa galit siya dito, pero aaminin niya na nakaramdam siya ng betrayal dahil sa ginawa nito. Dahil alam naman ni Magnus kung gaano niyang kamahal noon si Jillian at kung gaano niya kagustong pakasalan ng babae. But then, ang lahat ng yon ay nasa past na lang ngayon. Sadyang dinidistansya niya na lang talaga ang kanyang sarili mula sa mga ito dahil ayaw niya na magkaroon ng gulo
at hindi pagkakaunawan dahil sa kanya. Isa pa, mas gusto na lang ni Gideon na mag-focus sa buhay niya ngayon at sa paghahanap sa babae na naka-one night stand niya 8 years ago. May babaeng kinikita ka na ba ngayon, Gideon? Nagtanong si Magnus na medyo lasing na dahil kanina pa silang nagiinuman. No, wala pa. Tapat niyang sagot at medyo nagtataka pa kung bakit tila interested sa buhay niya si Magnus ngayon. Gayong noon ay parang wala naman ito halos pakialam sa kanya. At ang tingin pa nga ni Magnus sa kanya noon ay kaaway. Wala ka pa bang natitipuhang babae? Umiling siya. Wala pa. Oh, I see. Inubos si Magnus ang laman ng alak ng baso bago nagsalin at inubos ulit yon. Take it easy, kuya. Hindi kita uubusan ng alak. Bahagya siya natawa dahil inom ng inom si Magnus na para bang uhaw na uhaw ito sa alak. You're acting weird today. May problema ka ba? Ha? Wala naman. Gusto lang talaga kitang makabonding. Nagtataka talaga si Gideon sa inaakta ng kapatid niya ngayon pero hinayaan niya na lang dahil baka nga na-miss lang siya nito at gusto niya makasama. Na-miss niya rin naman ang kuya niya kahit pa madalas ay hindi sila magkasundo. Kaya paborte naman kay Gideon na makasama ito ngayon. Hanggang sa tuluyang nalasing si Magnus at nasabi nito kung ano nga bang problema nito. Nalaman niya na ang pamangkin niya palang si Wes ay may sakit na leukemia kaya problemado si Magnus. At ang higit pang nakakabigla ay ang sunod nito na isiniwalat sa kanya. Jillian and we've been together. Kahit noong kayo pa. She's been cheating on you with me. Our parents knew everything. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya wala akong pakialam kung niloloko ka man namin. Ang mahalaga sa akin ay makasama ko siya. Puno ng lungkot ang mga mata ni Magnus na tumingin ito nagdiretso sa mga mata niya habang hindi naman nakakilos si Gideon dahil sa kanyang mga nalaman. And you know what's worse? Hindi ikaw ang ama ng dinadala ni Jillian. I am the father of that child that wasn't given a chance to be born in this world. Ako ang ama ng batang yan. And not you. What the hell are you saying right now? Iyon ang mga katagang nasabi niya. Nagbibiro ka lang ba ngayon, Magnus? I know you're just kidding. Hindi totoo mga sinabi mo. Sabihin mo sa akin hindi totoo ang lahat ng yon, kuya. Hindi niya na napigil ang bugso ng galit at marahas na hinawakan niya ang collar ng suot nitong damit. Sabihin mo na hindi totoo ang lahat ng yon. I'm sorry. Dahan-dahan na lumuwag ang marahas na pagkakahawak ni Gideon sa collar nito at pakiramdam niya na nawalan siya ng lakas dahil sa mga nalaman. Marahas niya na itinulak si Magnus kaya napaupo ito. You fooled me. All of you. Galit na galit siyang sumigaw. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, Gideon. Mahal na mahal ko si Jillian. Unang kita ko pa lang sa kanya ay minahal ko na siya. Kaya gano'n na lang ang galit ko nang malaman ko na siya ang girlfriend mo. At balak mo na mag-propose na sa kanya. Nagalit ako sa'yo at sinabi sa sarili ko na aagawin ko siya mula sa'yo. Na ako ang dapat niyang pakasalan at hindi ikaw. Nagtagumpay nga ako na maagaw siya sa'yo. Ako ang pinakasalan niya. At para makatakas ako sa nagawa kong yun, pinaniwala ka namin na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Na ikaw ang may mali kung bakit kayo nagkahiwalay ni Jillian. Pinalabas namin na ikaw ang nagloko kaya nagkaroon ng dahilan si Jillian para hiwalayan ka. Pero maniwala ka sa akin, Gideon. Nagsisisi ako sa ginawa namin. Nagsisisi ako sa panluloko namin sa'yo. At sa tingin ko ay kinarma na rin kami sa lahat ng mga naging kasalanan namin sa'yo. At sa anak namin gumaganti ang karma. Ang anak namin ang pinahihirapan sa mga naging kasalanan namin sa'yo. Galit na galit si Gideon sa kanyang mga nalaman.
at mas lalo pa siyang nadurog nang ipagtapat din sa kanya ni Magnus kung sino nasa likod ng paglagay ng uri ng droga sa iniinom niya noon, dahilan para hindi niya makontrol ang tawag ng kalamnan niya. At may dinamay pa silang walang kamalay-malay na babae sa ginawa nila. Nilagyan din nila ng gamot ang iniinom ng babae. At nang dahil sa ginawa nila na yon, ay naganap ang lahat. Sa lahat ng ibinunyag sa kanya ni Magnus ay hindi na alam ni Gideon kung mahahanap niya pa ba sa kanyang sarili ang patawarin sila. Sa loob ng 8 taon ay naniwala siya na siyang may kasalanan sa lahat ng mga nangyari. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng batang inakala niyang anak niya dahil sa nakunan si Jillian noong malaman na may nakasama siyang babae nung gabing yon. Nagalit si Gideon sa babaeng walang kinalaman sa mga nangyari at nadamay lang din. Sa loob ng mahabang panahon ay galit na galit si Gideon at nasira pa ang buhay at mga pangarap niya nang dahil sa isang pagkakamali na wala naman siyang naging kasalanan at biktima lang din siya. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya si Magnus. Ngunit hindi niya pa mahanap sa kanyang sarili ang patawarin nito. Sadyang hindi niya pa magawa na patawarin ng kuya niya matapos ang kasalanan nito sa kanya. Gusto ni Gideon na mahanap ang babae na nadamay sa mga nangyari, ngunit wala talaga siyang makuha na kahit konting impormasyon sa babae. Bukod sa hindi niya matandaan kung anong itsura nito, ay borado rin ang lahat ng CCTV footage ng gabing mangyari yon. Matagal niya nang pinaghahanap ang babae. Noong una ay gusto pa ni Gideon na mahanap ang babae dahil sa galit siya dito sa nagawa. Ang akala niya kasi noon ay kasabot ang babae sa mga gustong manira sa kanya at gusto ni Gideon na mapagbayad ang babae. Kalauna ng galit ni Gideon para sa babae na yon ay unti-unting natunaw at gusto niya na lang na mahanap at makausap ang babaeng yon. Hindi niya mawari kung saan nanggaling ang kagustuhan niya na makilala ang babaeng yon. Basta ang alam lang ni Gideon ay iyon ang gusto niya at hindi rin ito mawala sa isip niya kahit na mahabang panahon na ang lumipas. Lumipas ang ilang taon at ang kagustuhan ni Gideon na makilala ang babaeng yon ay hindi nawala, kung kaya patuloy pa rin siya na umaasa na makikilala niya rin ang babae. Siguro kapag nangyari yon ay saka lamang siya matatahimik ngunit sadyang wala talagang makakapagsabi sa kanya kahit konting impormasyon sa babae. At ngayon na alam na ni Gideon kung anong totoo, ngayon alam niya na wala talagang kasalanan ng babae nung gabing yon, ay mas lalo pang lumalim ang kagustuhan niya na makilala ang babae. Gusto ni Gideon na makahingi ng tawad sa babaeng yon. Gusto niya makausap ang babae at masabi ang lahat ng mga nasa isip niya sa loob ng mahabang panahon. Gusto niyang makita ang babae ngunit hindi niya alam sa kung paanong paraan dahil kahit katiting na impormasyon sa babae ay wala siyang alam. At kahit katiting man lang na palatandaan ay wala siyang kaalam-alam. Ano pong problema, sir? Hindi na mapigilan na tanungin niyo ni Rita kay Gideon na makita niya ito na para bang malalim ang problema at may iniisip. Rita. Po? Nag-angat ng tingin si Gideon sa mga mata ni Rita. Ang bughaw na mata ni Gideon ay puno ng emosyon at lumbay. I have a question. Ano po yan, sir? Paano kung natigil lang ilang segundo si Gideon na para bang nag-isip ito? Paano kung may isang tao sa buhay mo noon at galit na galit ka sa kanya dahil akala mo siyang dahilan kung bakit nasira ang buhay at pangarap mo? Sa loob ng mahabang panahon ay pinaniwala mo sarili mo na galit ka sa kanya. Halos isumpa mo kung anong nangyari sa inyo noon na isang pagkakamali. Pero nalaman mo na nagkamali ka lang pala talaga. Na hindi naman pala talaga siyang nagkasala sa'yo. Tulad mo, isa lang din siyang biktima ng kasamaan ng ugali ng mga taong sobra ring malapit sa'yo. Hindi na sumagot si Rita at nanatili lang ang mga mata kay Gideon na halata sa itsura na may malalim na iniisip at may malaking problema. Gusto mong makita at makausap ang taong yan pero hindi mo magawa dahil kahit konting impormasyon tungkol sa kanya ay hindi mo alam. Kahit nga itsura niya ay hindi mo matandaan. Gusto mo siyang makasama dahil
may isang bagay kang pilit na itinatanggi ngunit hindi maaari dahil tila napaka-imposible na makilala mo pa siya. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Gulong-gulo na ako sa mga nangyayari. At alam ni Rita kung sino ang taong tinutukoy ni Gideon. Alam na alam niya kung sino yon. Ngunit hindi niya magawa na sabihin ang totoo. Hindi niya magawa na ipagtapat dito na siyang taong yon na taliwas dito ay tandang-tanda niya kung ano ang itsura nito at kung ano ang nangyari sa kanila nung gabing yon. Hindi niya magawang sabihin dahil inuunahan siya ng takot. Mag-ingat ka riyan, ha? Napatigil sa paglalakad si Gideon nang marinig niya ang boses ng sekretarya niya na may kausap sa tawag. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng kakaiba nang marinig niya ang malambing na tonong boses ito. Sa kung sino man ang kausap nito ngayon. Oo naman, maayos naman ako rito. Mamaya ay susubukan ka na makauwi na maaga para magkatabi tayong matulog, okay? Mahina pang natawa si Rita. Of course, miss na miss ko na rin kayo. O siya, sige na. Kailangan ko na ibaba ang tawag at parating ng boss ko. Mag-ingat kayo riyan, ha? Eat on time. I love you so much. Parang nasira ang buong araw ni Gideon dahil sa mga narinig. Kung kaya ay buong araw din siyang bad trip. Iyon na at ang pinakaunang beses na nakita niya ng mga empleyado niya na sobrang bad trip kaya natakot ang mga ito sa kanya. Maging si Rita ay nakaramdam ng takot lalo na nung nagtanong sana siya kay Gideon kung pwede na siya makauwi na maaga. Ay masamang tingin ng sagot nito sa kanya. Kaya ang resulta, sobrang late na siya nakauwi at naghintay na sa kanya ang mga anak niya na nakatulog na lang sa sobrang tagal niya. Naaawa si Rita sa mga anak dahil naghintay ang mga ito ng matagal at nangako pa siya sa kanila kanina na tabi-tabi silang matutulog. Nag-promise na lang siya sa mga anak na babawi siya sa kanila. Nawiwirdohan si Rita sa kilos ng boss niya nitong mga nagdaang araw. Para kasing nagbagong pakikitungo nito sa kanya. Naging mas mabait ito sa kanya at maalalahanin, bagay na katakataka dahil wala naman siyang magandang nagawa. Pilit niya man na ipagsawalang bahala yon at isipin na ganon lang talaga si Gideon kahit pa sa ibang employee ay hindi niya magawa. Dahil batid niya kung ano ang totoo. Bakit ayaw mong sumama sa Palawan, Rita? Hindi ako pwede, marami akong kailangan asikasuhin sa bahay. Tugon ni Rita kay Jaya. Sayang naman Rita, sobrang ganda kaya doon. 1 week daw tayo magsistay doon at libre lahat dahil yun ang pabonus sa atin ni Sir Gideon sa successful na contract signing. Sumama ka na para makapag-enjoy ka rin doon. Pamimilit nito sa kanya. Kayo na lang, sa susunod na lang ako pag wala na ako masyadong gagawin. Buo na ang pasya ni Rita na hindi siya sasama papunta sa Palawan dahil nag-promise na siya sa mga anak niya na mamamasyal sila dahil wala siyang trabaho. May pabakasyon kasi si Gideon sa kanila sa Palawan dahil naging successful ang contract signing with an Italian tycoon. Isa pa sa pinakadahilan niya kung bakit ayaw niya na sumama ay ayaw niya na mapalayo sa mga anak niya. Dahil sigurado siya na hindi rin naman siya makakapag-enjoy sa Palawan dahil mag-aalala lang siya sa mga anak niya. Hindi po ako makakasama, sir, sabi ni Rita kay Gideon. Bakit naman hindi? It's a free vacation. Lahat ay sasama. Bakit magpapaiwan ka? Kasi... Kasi? Hindi ba ang sabi mo mag-isa ka lang sa buhay at wala ka namang kasama na kailangang alagaan? Bakit hindi ka pwedeng sumama sa amin? Hindi mo ba gusto ang napili kong destinasyon? Hindi naman po sa ganon, sir. Maganda po sa Palawan at hindi pa po ako nakakarating doon. Sadyang hindi lang po ako makakasama sa inyo dahil marami pa po akong kailangang gawin. Like what? May iba ka pa bang trabaho maliban sa pagiging sekretarya ko? May mga inaasikaso lang po ako. May magagalit ba kung sasama ka sa amin sa bakasyon? Meron, ang mga anak ko. Iyon sana ang gusto niyang sabihin pero hindi pala alam ng boss niya na may anak na siya. At ang alam lang nito ay mag-isa lang siya sa buhay. Wala naman po, sir. Tugon niya. Then, bakit ayaw mo sumama sa amin? You can put aside your work. We only celebrate once a year.
Do you really want to wait another year just to enjoy? Hindi siya pwedeng sumama dahil hindi niya maaaring iwan ang mga anak niya. Baka kung atakehin na naman ng sakit si Kalos at wala siya. Kahit anong gawin na pamimilit sa kanya ni Gideon na sumama, ay hindi talaga siya pumayag kaya sumuko na lang ito sa kanya. Maging ang mga ka-office mate niya ay sinubukan siya na kumbinsihin, ngunit walang nakapagpabago ng pasya niya. Yay, Mama! Happy po kami ni Kalos kasi makakasama po namin kayo buong araw. Masaya na sabi ni Kaylan. Oo nga po, Mama. Namiss po namin na kasama po ikaw na mag-grocery. Lagi na lang po kasi si Ate Rian ang kasama namin. Happy naman po kami kapag kasama po siya pero mas masaya po kami ni Kaylan kung ikaw ang kasama namin. Sabi naman ni Kalos. 1 week akong walang work kaya makakapamasyal at enjoy tayo ng matagal. Nagbunyi ang kambal dahil sa sinabi niya at nag-appear pa nga ang dalawa. Nandito sila ngayon sa supermarket para mag-grocery at kanina pa nakukuha ng kambal ang atensyon ng ibang mga tao roon. Sobrang gwapo rin naman kasi ng mga anak niya sa suot na match na damit at may bucket hat pa na pareho rin ang kulay. Gwapo at maputi ang mga anak niya. Matangos ang ilong at bugaw na bugaw ang mga mata. Brown din ang kulot nilang buhok at sakto lang ang height at timbang nila. Kahit anong ipasuot niya sa dalawa ay bagay na bagay sa kanila. Identical twins ang dalawa kaya mahirap ma-identify kung sino si Kalos at Kaylan sa kanila. At masasabi rin ni Rita na sobrang kamukha nga ng mga anak niya si Gideon at parang ang wala malang itong namana sa kanya. Kaya kung itatabi ang dalawa kay Gideon ay mabilis na masasabi na mag-aama sila. Kaya nga, tinatago niyang mabuti ang mga anak niya. Kahit sa mga kawork niya hindi alam na may anak siya. Dahil sa oras na ma-curious sila at makitang itsura ng kambal, ay maiisip kaagad nila na si Gideon ang posibleng ama ng dalawa. Wow! Yummy chocolates! Dumampot ng chocolate si Kalos at inilagay sa cart. Pero agad din naman yung binalik ni Rita. Bawal sa iyong mga matatamis, Kalos. Nag-beautiful eyes na lang sa kanya ang anak para lang payagan niya ito. Isa lang, Mama. Please po. Hindi pwede. Hindi ba ang sabi sa'yo ng doktor hindi ka pwedeng kumain ng matamis? Pero, Mama... Kalos, makinig ka na lang kay Mama. Bawal daw sa'yo ang chocolates. Saway ni Kaylan sa kakambal niya na napanguso si Kalos at tumango. Mas nakikinig pa talaga itong si Kalos kay Kaylan kaysa sa kanya na ina ng mga ito. Wala laging karekla-reklamo si Kalos pag ang kakambal na nito nagsalita. Kaya kapag masyadong makulit si Kalos tulad ngayon, ay si Kaylan ang kakampi ni Rita para pagsabihan ito. Sobrang mabait din na kapatid si Kaylan dahil sa alam nito na bawal si Kalos sa mga matatamis ay hindi rin ito kumakain ng matatamis para raw hindi na mainggit si Kalos at kung ano man ang kinakain ni Kalos ay yun na din ang kinakain ni Kaylan. Masayang-masayang kambal na kasama siya ng matagal at siya pang naghahatid at sundo sa mga ito sa eskwela. Namiss daw kasi ng dalawa yon dahil noon ay siyang gumagawa nun. Pero mula na maging busy siya sa trabaho ay hindi niya na nagagawa iyon. Marami silang ginawa. Nanood ng movie, namasyal sa mall at Enchanted Kingdom, nag-bake at nagluto kaya hindi lang ang kambal ang nag-enjoy. Maging si Rita din dahil miss na miss niya na rin ang mga anak niya. Uuwi na po talaga kayo, Mr. Lazarus? Yes, kayo na lang pong bahala dito. Bilin naman ni Gideon kay Mrs. Cheng. Biniling ko na sa inyo ang card, kayo na lang pong bahala kung anong gusto niyong kainin at gawin. The card is unlimited. Hindi ka na po ba babalik? Hindi na po. Sa office na lang po tayo ulit magkikita. Mag-enjoy po kayo rito, sabi niya. Nagpasundo na si Gideon sa private jet niya dahil gusto niya na umuwi. 3 araw pa lang siya sa Palawan pero uwing-uwi na kaagad siya. Ewan niya ba kung bakit hindi mo lang siya nakapag-relax dahil sa mga iniisip niya. Imbes na pag-relax ang pinunta niya rin ay stress pang nakuha niya dahil sa mga iniisip niya. Bago siya umalis ay sinigurado niya na muna na maayos at mag-e-enjoy ang mga empleyado niyang naiwan at pagdating niya sa Maynila ang una niyang ginawa ay hinanap ang address ng sekretarya niya dahil gusto niya itong makita. Yes,
Si Rita ang dahilan kung bakit hindi siya nakapag-relax sa Palawan dahil hindi ito maalis sa isip niya at kahit pa sa oras ng tulog niya ay nagpapakita ito sa panaginip niya. Hindi siya mapakali hanggang hindi niya ito nakikita. Huminga ng malalim si Gideon bago kumatok sa pinto ng apartment ni Rita. Hinihiling niya lang talaga na nasa loob ngayon si Rita at wala itong ibang pinuntahan. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ngunit bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahan na makita. Papa? Natigilan si Gideon habang nakatingin sa dalawang bata na magkamukha na nasa kanyang harapan na siyang nagbukas ng pinto sa kanya. Nanlalaki ang dalawang mata ng bata at hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. Kayo po ba talaga yan, Papa? Nagtatanong ang isa sa dalawang bata habang ang isa naman ay naiiyak na. Dahan-dahan na lumuhod si Gideon sa harap ng dalawang bata. Hindi magkamayaw sa mabilis sa pagtibok ang puso niya. Ang kambal na ito. Bakit napakalaki ng pagkakahawig nito sa kanya? At bakit papang tawag nila sa kanya? Naguguluhan si Gideon at mas lalo pa siyang naguluhan sa naramdaman niya ngayon dahil pakiramdam niya ay sobrang malapit sa kanya ang dalawang bata na ito. Anong pangalan ninyo? Ako po si Kaylan. Ako naman po si Kaylos at magkambal po kami. Dito ba kayo nakatira? Tumango ang dalawa. Opo. Ang inyong ina ba ay si Rita? Opo, siya pong mama namin. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Gideon. Hindi niya alam na may anak pala ang sekretarya niya. Nandyan ba ngayon ang mama ninyo? Maaari po ba siyang tawagin? Sumagot naman si Kaylan. Umalis po saglit si mama para po bumili ng eggs. Nahulog ko po kasi ang eggs namin kaya wala po kami magamit na pang-bake ng cake. Pero siguro po pabalik na rin naman po si mama. Mahihintay niyo po ba siya? Kung ganun ay nasa naman ang inyong ama? Nasa loob din ba siya? Matagal na po namin hindi nakikita ang aming ama. Mula po nang isinilang kami sa mundo ay hindi na po namin siya nakakasama. At tila ngayon lang namin siya makakasama dahil kung hindi ako nagkakamali ay ikaw ang ama namin. Paliwanag ni Kaylos. Mariin naman siyang napalunok. Paano naman kayo nakakasiguro na ako ang inyong ama? Sinabi ba yan sa inyo ng mama ninyo? Ang sabi po nun sa amin ni mama, hindi niya raw po alam kung anong pangalan ng ama namin. Pero may nahanap po kaming picture ng aming papa at inamin niya rin po na yun po yung lalaki nasa picture ay ang aming papa. Nasa inyo pa bang picture ng papa niyo? Maaari ko ba siyang makita? Opo! Walang pag-aalinlangan na pinapasok siya ng dalawang bata sa loob ng kanilang apartment. Habang ang isa sa posibleng anak niya ay pumasok sa loob ng kanilang silid para kunin ang picture, ang isa naman ay naiwan para bantayan siya. Hindi naman maalis ni Gideon ang kanyang mga mata sa batang lalaki na nasa kanyang tabi. Kung titigan ng mabuti ay aakalain mo nga na anak niya ang batang ito dahil sa sobrang laki ng pagkakahawig nito sa kanya. Wait lang po hinahanap po ni Kaylan ng picture ninyo po, sabi sa kanya ni Kaylos. Ilang sandali pa ay lumabas si Kaylan mula sa silid nito, hawak ang isang picture frame. Ito po ang picture ng papa namin na sobrang kamukha niyo po. Tiningnan ni Gideon ang picture at muli siyang natigilan. Dahil ang lalaki sa picture na hawak niya ay walang iba kundi siya mismo. Bagaman hindi niya alam kung sino ang kumuha ng picture na ito, ay tandaan niya naman kung kailan at kung saan ito nakunan. Kuha ito ng mismong araw kung saan nilagyan ng kung anong uri ng gamot ang iniinom niya, dahilan para mawalan siya sa tamang wisyo at may nangyari sa kanila nung babaeng hindi niya matandaan kung anong itsura. At ito naman po mama namin. May inabot pa na isang picture sa kanya si Kaylan. Picture naman niya ni Rita sa parehong lugar at event na nakuha ang picture niya. Pilit niyang ipinagdugtong-dugtong ang lahat sa isip niya. Kung ganon, ang babaeng yon ay ang sekretarya niya at ang mga batang ito ay posibleng ang siya ang ama. Ang iyong ina bang nagbigay sa inyo ng picture na to? Opo,
Kayo po bang nasa picture na yan? Oo, ako nasa picture na to. Kung ganun ay tama po kami na ikaw po ang aming papa. Niyakap siya ng sobrang higpit ng kambal na tuluyan ang naiyak. Bagaman gulat din siya sa kanyang nalaman, ay niyakap niya rin pabalik ang mga anak niya. At hindi niya na napigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos akalain na nagkaroon pala siya ng anak. At hindi niya alam na sobrang lapit niya na pala sa babaeng matagal niya nang hinahanap. Masaya po kami na nakita at kasama ka na po namin, Papa. Sabi ni Kaylos na umiiyak pa. Ako rin. Masaya ako malaman na nagkaroon pala ako ng anak. Hindi niya magawa na maipaliwanag ang nararamdaman niya. Masaya siya nagulat dahil hindi naman siya makapaniwala na nagkaroon pala siya ng anak. At malaki na ang mga ito ngayon. Hindi na kailangan ni Gideon na kung ano pang test para lang masabi na anak niya ang kambal na ito. Sa itsura pa lamang ng dalawa na sobrang hawig niya, sa kulay pa lamang ng kanilang mga mata ay kumpirmado na kaagad na anak niya ang mga ito. At ramdam yon ni Gideon. Ramdam na ramdam niya ang lukso ng dugo na tinatawag nila at ngayon ay yakap niya ang dalawa pakiramdam niya rin na puna ng kulang na nararamdaman niya noon. Ang dalawang ito, sigurado siya na anak niya ang dalawang bata. Hindi siya maaaring magkamali. Napakaraming katanungan ang tumatakbo sa isip niya. At alam niya na si Rita lamang ang tanging makakasagot noon kaya hinintay niya ito. Ang mga anak niya ay ayaw niyang bumitaw sa kanya at panay pa rin sa pag-iyak dahil sobrang saya raw nila na kasama na nila siya. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Rita at gulat na gulat ito nang makita siya. Nabitawan pa nito ang dalang mga itlog kaya nabasag ang mga yon. Anong ginagawa mo dito, Gideon? Mama, nahanap na po namin si Papa. Masayang balita ng kambal sa ina na hindi nasiyahan. Pumasok muna kayo sa loob ng silid niyo. Kailan? Kaylos. May sasabihin pa sana ang kambal, ngunit nang pagtaasan ni Rita ng boses ang dalawa, ay natakot na itong tumakbo at pumunta na sa kwarto nila. Nang sila na lamang ni Rita ang naiwan ay tinanong niya rito ang lahat ng mga tanong niya. Sa labis na galit ay hindi niya na napigilan na hindi magtaas ang boses. Mga anak ko sila, tama ba? Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin dahil alam ko at ramdam ko na anak ko silang dalawa. Tama ako, hindi ba? Ako ang ama ng kambal at itinago mo sila sa akin. Hindi sumagot si Rita at nakababa lang ang tingin. Ngunit kitang-kita niya ang pag-agos ng luha sa pisngi nito. Inis na napahawak si Gideon sa may kilay niya at sinubukan pa na pakalmahin ang sarili. Hanggang kailan mo balak na itago sa akin ang totoo, Rita? Hanggang kailan mo balak na ilihim sa akin na ikaw ang babae na matagal ko nang hinahanap at nagkaroon tayo ng mga anak? Kung hindi pa kita pinuntahan dito, hindi ko malalaman na nagkaroon pala tayo ng anak. Bakit kailangan mong gawin sa akin to? Bakit kailangan mong itago sa akin ang mga anak ko at hinayaan mo silang lumaki na hindi mo lang ako nakilala? Naalala mo ba sinabi mo sa akin noon, ha? Baliw ni Rita. Ang babaeng nakasiping mo ng gabing yon ay ang dahilan kung bakit nawala ang pagiging anak niyo ni Jillian at kung bakit kayo nagkahiwalay. Ano sa tingin mo mararamdaman ko nang sabihin mo sa akin ng mga katagang yon? Ha? Ano sa tingin mo naisip ko nung sandaling marinig ko na akong sinisisi mo kung bakit nasirang buhay mo at nagkaroon pa tayo ng anak? Nagkamali ako ng sinabi. Aaminin ko na may kasalanan ako. Hindi ko alam na ikaw ang babaeng yon. Ganun pa man ay alam ko na dapat hindi ko sinabi mga katagang yon dahil hindi naman talaga siyang tunay na may kasalanan kung bakit nasirang pagsasama namin ni Jillian. Pero sapat bang kasalanan ko yun para itago mo sa akin ang mga anak ko sa loob ng mahabang panahon at para hayaan sila na lumaki ng walang ama? Noong may nangyari sa atin at nalaman ko na ikakasal ka na, labis ako nagsisi at sobra akong nandiri sa sarili ko. Bakit ko ba nagawa makipagtalik sa isang lalaki na malapit ng ikasal? Nang malaman ko na nagdadalang tao ako, sinabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari,
ay hindi malalaman ng ama ng mga anak ko na magkaroon kami ng anak. Nang sa ganon ay hindi masira ang pamilya niya. Baliwala sa akin kahit ako pang maghirap. Huwag lamang ako makasira ng relasyon ng pamilya. Oo, may kasalanan ako. At alam ko rin na maling ginawa ko, pero natatakot ako para sa mga anak ko. Natatakot ako sa magiging reaksyon ng pamilya ng ama nila pag nalaman nila na nagkaroon ng anak sa labas ang kanilang ama. Natatakot ako para sa anak ko, Gideon. Sila ang inaalala ko. Nang marinig niya yon at makita kung gaanong nasaktan si Rita, ay tila yelo na unti-unti nang natunaw ang inis niya. Sinubukan ni Gideon na hawakan si Rita ngunit umiling ito at humakbang paatras ng isang beses palayo sa kanya. Kaya para hindi na ulit ito makalayo, ay niyakap niya ito ng sobrang higpit. Kinulong niya ito sa bisig niya na para bang maglalaho ito sa harapan niya sa oras sa pagkawalan niya ito. Patawarin mo ako, nagawa ko mo na ilihim sa iyo ang totoo. Patawarin mo ako kung tinago ko man sa iyo mga anak natin. Patawad ko nagkamali ako sa mga pasya ko at lumaki mga anak natin ang hindi ka kasama. Patawarin mo ako kung mas nanaig sa akin ang takot. Paulit-ulit na humingi ng pasensya si Gideon kay Rita. Alam ni Rita na hindi sapat ang mga dahilan niya para mapatawad niya si Gideon sa kanyang ginawa. Ngunit masisisi ba niya siya kung bakit niya nagawa ang lahat ng yon? Kung bakit siya nagpasya na ilihim ang mga anak niya mula sa tunay nilang ama? Natatakot siya sa kung anong buhay ang magiging meron ng anak niya kapag nalaman nila na anak sila sa labas ng ama nila. At kapag nalaman ng pamilya ng kanilang ama ang tungkol sa kanila. At oo, nagkakamali lamang pala siya ng naiisip. Dahil ang ama ng mga anak niya ay hindi naman pala nagkaroon ng pamilya dahil hindi natuloy ang kasal nito. I'm sorry. I'm sorry for raising my voice at you and for saying things. Hindi ko lang talaga nakontrol ang sarili ko kaya ko ano-anong sinabi ko. Hindi ko malang naisip ko anong mga posible mong dahilan kung bakit mo nagawa yan. I'm really sorry, Rita. I'm sorry. Hindi naman makasagot si Rita dahil sa sobrang kakaiyak. Para bang may kung anong nakaharang sa lalamunan niya. Alam niya na siyang may kasalanan sa lahat at may karapatan ito na magalit sa kanya. Dahil tinago niya lang naman ang kanilang mga anak. Ngunit bakit itong humihingi ng tawad sa kanya ngayon? Nang marinig ng kambal ang pagtaasan ng boses ng kanilang magulang ay agad silang sumilip. At nang makita nila na umiiyak ang mama nila ay tumakbo silang dalawa palapit. Mama, bakit po kayo umiiyak? Nag-aaway po ba kayo ni Papa? Tanong ni Kaylos. Mama, ano pong nangyari? Si Kayla naman ang nagtanong. Mama, wag na po kayong umiyak. Pilit na pinapatahan ng kambal ang mama nila. At nagalit pa nga ang dalawa kay Gideon dahil pinaiyak niya raw ang mama nila. Kalauna nang kumalma na si Rita ay pinaliwanag nila sa kanilang mga anak ang lahat. At sa wakas, ay inamin na din ni Rita ang totoo sa kanya. Narinig din ni Gideon mula sa mga bibig nito ang katagang anak niya ang dalawa at siyang ama ng mga ito. Humingi ng tawad si Rita sa kanya dahil sa pagtatago sa kanilang anak. Pinatawad niya rin naman ito dahil naiintindihan ni Gideon kung anong dahilan ni Rita at alam niya na hindi lang itong may kasalanan sa nangyari. May mali rin siya. Papa, promise niyo po ba sa amin na hindi niyo na po kami ulit iiwan ni Kaylos? Ayaw na po kasi namin na malayo ulit sa inyo, Papa. Nakaupo sa magkabilang hita ni Gideon ang dalawang anak nang tanungin ito ni Kaylan. Ngumiti naman si Gideon sa mga anak. Oo naman, hindi ko na kayo iiwan. Kahit anong mangyari, hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Talaga po, Papa? Masaya po kami kung ganon. Promise din po namin ni Kaylos sa inyo na magpapakabait kami at mananatili po kami sa tabi ninyo kahit ano pa pong mangyari. Magmamakaawa po kami kay Mama para hayaan po kami na manatili sa tabi niyo nang hindi po namin siya iniiwan. Masaya ang kambal na marinig yon mula sa ama at masaya rin si Rita. Ang buong akala talaga ni Rita ay magagalit si Gideon sa kanya at hindi nito matatanggap ang mga anak nila ngunit nagkamali lang siya ng inakala
dahil si Gideon na siguro ang isa sa pinakamabuting ama. Mula nang malaman ni Gideon ang tungkol sa kambal nila ay araw-araw na itong bumibisita sa kanilang apartment at halos ayaw na nito na umalis. Kitang-kita niya rin sa mga mata nito kung gaano itong kasaya sa tuwing kasama ang mga anak nila. Anak niyo po talaga sila, sir? Gulat na gulat ang mga empleyado ng LZ Holdings nang isama ni Gideon ang kambal sa kumpanya para ipakita ang mga anak kung saan sila nagtatrabaho. At tulad niya na inaasahan ni Gideon ay pinagpiestahan sila ng mga empleyado. Yes, mga anak ka sila. Proud naman ang sagot ni Gideon. This is Kayla Lazarus and Kayla's Lazarus. They're identical twins. Hello po sa inyo. Bati naman ng kambal bago magalang na yumuko sa harapan nila. Grabe sir, kamukhang kamukha niyo pong mga anak ninyo. Ang cute at ang gugwapo po talaga nila. Napangiti naman siya. Salamat. Pero sino po ang mommy nila, sir? Kasama niyo rin po ba ang mommy nila? Oh yeah, she's here. Mas nauna siyang dumating kanina. Ha? Andito na siya? Kung ganon, sino po ang mommy nila? Bago pa man makasagot si Gideon ay bumukas ng elevator at lumabas mula roon si Rita at malakas itong tinawag ng kambal ng, Mama! Andito na po kami! Kaya ang lahat ng nakarinig noon ay napasinghap at pinagmasdan ng kambal na tumakbo palapit kay Rita na nakangiti at di pa ang kamay para salubungin ng yakap ang mga anak. Napangiti rin si Gideon at lumapit din sa tatlo. Mama, wala po kami pasok kanina kasi may emergency daw po si teacher. Kaya po kami dinala ni Papa dito. Pagkwento ni Kilos. Mama, sobrang ganda po pala ng company ni Papa. Oo nga po, Mama. Sabi naman ni Kaylan. Ang laki-laki po at sobrang taas. Sobrang ganda din po dito. Pwede po ba na dito na lang kami tumira para lagi po kaming malapit sa inyo, Papa? Natawa si Rita at ginulo ang buhok ng mga anak. Tanungin niyo ang papa ninyo. Kaya tumingala sa kanya ang kambal. Ayaw niyo bang tumira sa bahay ko? Sagot niya sabay sulyap kay Rita na agad naman na nag-iwas ang tingin. Gusto po, basta po kasama namin si Mama. Pero pag dito po kami titira, pwede rin po kasi dito po kayo at dito rin po kayo nag-work. May gusto ba kayong kainin mga anak? Tanong ni Rita sa dalawa para malihis ang usapan. Masarap ang mga pagkain sa cafeteria dito. Ayain niyo ng papa niyo na pumunta tayo ron. At syempre, pumayag kaagad si Gideon na samahan ng mag-ina niya na pumunta sa cafeteria at kumain. Ilang araw nang sinubukan ni Gideon na kumbinsihin si Rita na sa bahay niya na lang tumira. Para hindi na malayo sa kanyang mga anak at hindi na rin mahirapan si Rita sa renta, pero ayaw nitong pumayag. Hindi pa rin naman siya tumitigil na kumbinsihin ito. Sinong mga batang ito, Gideon? Tanong kay Gideon ang ina nang ipakita niya sa magulang ang picture ng kambal. Mga anak ko sila. Parehong gulat na napatingin sa kanya ang kanyang mga anak. Ano? Anak ko sila. Pag-uulit niya sa sinabi. Pero paano nangyari na may anak ka na ganito kalalaki, ha? Naalala niyo po ba yung nangyari 8 taon na nakaraan? Noong may naglagay ng gamot sa iniinom ko ng gabi na dumalo ako sa isang business event at may nakasiping akong babae na hindi ko na nahanap kinaumagahan. Tumango ang ina niya. Oo, natatandaan pa namin yun. Si Rita po ang babaeng yun. At ang mga batang to ay ang bunga ng nangyari sa amin ng gabing yun. Kung ganon, siyang sumira sa relasyon ninyo ni Jillian. Wala po siyang kasalanan, Mom. Wala siyang sinira na kahit ano. Malamig ang tono ng boses ni Gideon at bagaman nagagalit sa sinabi ng ina, pinilit niya pa rin na pakalmahin ang sarili. Katulad ko, ay biktima lang din siya. Pareho kami nang nainom ng gabing yan. At pareho namin hindi na kontrol ang aming mga sarili. Wala ni isa sa amin ni Rita may kasalanan kung bakit nasira ang relasyon namin ni Jillian. At alam ko na alam niyo yan. Alam ko na alam niyo kung anong totoo. Gulat na gulat ang mga magulang niya dahil sa sinabi niya.
What? Hindi ako nag-cheat sa aming dalawa ni Jillian noon. Jillian cheated with my brother at alam niya yun. Yet you chose to hide it from me. Hindi nakasagot ang magulang niya dahil sa kanyang isinawalat. Hindi niyo na kailangan na ilihim sa akin ang lahat. Hindi niyo na kailangan na magsinungaling sa akin at magkunwari na may pakialam kayo sa nararamdaman ko. Kuya accidentally told me everything last month when he got really drunk. Mas lalong natahimik ang mga magulang niya at napuno ng hiya at guilt ang mga itsura nito. Nanatili lamang nakalmado si Gideon dahil matapos ang lahat ng nangyari, napagod na siyang magalit. Gusto niya na lang na manatiling kalmado sa lahat ng bagay. At kahit anong sitwasyon, ewan niya ba? Napagod na talaga siya sa ganon. Hindi ko lubos akalain na magagawa niyo po sa akin yun, Mom and Dad. Hindi ko naisip na hahayaan niyo ako magdusa sa pagsisisi at galit sa sarili ko sa loob ng mahabang panahon. Makakaya niyo pala na basta na lang akong panoorin sa unti-unting maupos. Patawarin mo kami, anak. Wika ng kanyang ama. Nagawa lang namin yun dahil ayaw namin na mag-away kayo ng kuya mo. Marahas siyang natawa. Nanatili siyang kalmado at maging ang boses niya ay kalmado. Nagawa niyo po yun dahil ayaw niyo masaktan si kuya. At hindi sa ayaw niyo kaming mag-away. Bata pa lang naman kami, batid ko na alam niyo na hindi na kami magkasundo sa mga bagay-bagay. Kuya liked the things I like, and you would always be there to support him. Sinuportahan niyo pa rin siya kahit alam niyo na ang ginagawa niya ay ikadudurog ko. Hiyang-hiya naman ang mga itsura nito ngayon. Ang kanyang ina ay umiiyak na at umaalog din ng balikat. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi na ako galit sa ginawa niyong yan. Naiintindihan ko kung bakit gano'n ang naging pasyon niyo noon. At hindi ko kayo masisisi. Bagaman hindi gano'n ang gagawin ko kung ako nasa ganoong sitwasyon, nauunawaan ko pa rin kayo. Hindi yun na kailangan na humingi ng tawad sa akin. Wala pa man kayong sinasabi at hindi ko pa man narinig ang paliwanag niyo. Ay pinatawad ko na kayo. Ngumiti siya. Ginagawa ko to para sa mga anak ko. Ayoko lumaki sila na iniisip na normal lang na makaramdam ng galit sa magulang nila. Gusto kong lumaki ang mga anak ko na alam ko kung ano ang tama at mali. Pinapatawad ko kayo dahil magulang at mahal ko kayo. At alang-alang na rin sa mga anak ko. Nang malaman ng kuya niya ang tungkol sa mga anak niya ay nagulat din ito at sobrang nagsisisi dahil lumaki ang mga anak niya nang hindi siya kasama at hindi niya malang alam na nagkaroon pala siya ng anak sa loob ng 8 taon. Humingi rin ito at ang asawa nitong si Jillian ng patawad sa kanya at ibinigay niya ang kapatawaran na hinihingi nila. Pinatawad niya sila. Nasa punto si Gideon ng buhay niya na pagod na siyang magalit. Pagod na siyang magkimkim ng sama ng loob sa dibdib niya at ang gusto niya na lang ay maging masaya kasama ang mga anak niya. Sa loob ng mahabang panahon ay nagalit siya. It was draining. Unti-unti rin siyang naubos ng galit niyang yon at saka lang siya nabuo ulit nang matagpuan niya si Rita at nalaman niyang may anak nga siya. Ang gusto na lang ngayon ni Gideon ay mabuo ang pamilya at maging masaya kasama sila. He will no longer entertain the anger or anything that will ruin him again. Ang pamilya niya na lang ngayon ang tanging mahalaga sa kanya. Gagawin niyang lahat para hindi na ulit sila malayo sa kanya at para maalagaan niya sila. Unang kita pa lamang ni Gideon kay Rita noong unang araw na pumasok ito sa trabaho ay nakuha na kaagad nito ang puso niya. Although he wasn't aware of it at first at iniisip niya na marahil kaya niya lang nararamdaman ang lahat ng yon dahil sa maganda si Rita at sino mang tumingin dito ay mabibihag nito. Puno pa ng galit ang puso niya noon para i-entertain ang mga nararamdaman niya. But he chose to put it aside. Ngunit kahit anong gawin niyang pag-i-ignore doon ay mas lalo lang yun na lumalalim. Noong nasa Palawan siya ay sakalang napagtanto ni Gideon na unti-unti na palang napapalitan ni Rita ang babaeng laging laman ng isip niya.
Hindi niya pa alam noon ang babaeng sumasakop sa isip niya sa loob ng mahabang panahon at ang babaeng bagong umuuko pa sa isip at puso niya ay iisa. Tsaka niya lang napagtanto na nawasak na pala ni Rita ang pader na tinayo niya palibot sa puso niya at unti-unti na ito nakapasok sa loob. Nawasak ito ang matatayog na pader na tinayo niya at wala man lang itong kamalay-malay sa nagawa nitong yon. At nang malaman niyang si Rita at ang babae nung gabing yun ay iisa, hindi niya magawa na ipaliwanag ang nadarama niya. Masaya siya na si Rita ang babaeng yon at mas lalo pa siyang sumaya nang malaman niya na nagkaroon sila ng anak. At hindi lang iisa, kundi kambal pa. Mas lalong ayaw niya nang pakawalan si Rita at mas lalong lumalalim ang kagustuhan niya na iharap ito sa altar. I'm sorry, Gideon. Sadyang hindi ko lang alam kung handa na ba akong umibig ngayon. Iyon ang naging sagot sa kanya ni Rita nang magtapat siya ng nararamdaman. Naiintindihan ko. At nakahanda akong maghintay hanggang sa handa ka ng mahalin ko. Habang hindi ka pa handa ay liligawan kita. Hindi kita mamadaliin na mahalin agad ako. Kahit gaano pa katagal ay nakahanda akong maghintay para sa'yo. At tinupad nga ni Gideon ang sinasabi nito. Naghintay ito hanggang sa handa na siya na mahalin ito. Hanggang sa handa na lang ang puso niyang umibig. Umabot ng 1 taon ang paghihintay at panliligaw nito sa kanya. Hindi ito nagsawa at habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo lang napatunayan ni Rita na seryoso sa kanya si Gideon at busilak ang pagmamahal nito sa kanya. Hanggang sa noong 8th birthday ng kambal ay nakamit na rin ni Gideon ang matamis niyang oo. Bago niya sinagot si Gideon ay sinaguro na muna ni Rita na wala ng galit na natitira sa puso niya. Pinatawad niya ang kanyang ina sa kasalanan nito sa kanya at pinatawad niya rin ang kanyang sarili. Ginawa niya yon para mahalin siya ni Gideon ng buong buo. At matapos ang 2 taon na pagiging magkasintahan, nag-propose na si Gideon sa harap ng altar at sumumpa sila na mamahalin at aalagaan nila ang isa't isa hanggang dulo. Mahal na mahal po namin kayo, Mama at Papa. Malambing na sabi ni Kaylan habang si Kaylos naman ay kanina pa kakahaplos sa tiyan niya. Mahal na mahal ka rin namin, Litaliana. Dagdag naman ni Kaylos. Ilang buwan lamang matapos ang pag-iisang dibdib ni na Gideon ay nalaman ni Rita na buntis siya. Nang sabihin niya yung kay Gideon ay napatalo nito sa tuwa. Habang lumilipas ang araw, ang buwan, at habang lumalaki ang kanilang pamilya at ang mga anak, ay mas lalo silang sumasaya. Mas lalo silang nagiging kontento. Mahal na mahal kita, aking asawa. Hindi ako magsasawang sabihin sa'yo kung gaano kitang kamahal. Malambing na sabi sa kanya ni Gideon, bago hinalikan ang tuktok ng ulo niya kaya napangiti siya at niyakap ito. Mahal na mahal din kita. Bago niya ipinikit ang kanyang mga mata at bago pa man siya tuluyang nilamon ng antok, ay nararamdaman niya ng pagdampi ng labi nito sa kanyang noo. At naririnig niya pa ang sinabi ni Gideon na, Good night, mahal ko. See me in your dreams. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!